So, hello. Ngayon, ituturo ko sa inyo is on how to validate fields using JavaScript in easy way para hindi kayo mag-code ng madami at hindi rin kayo mag-code ng paulit-ulit. So, assumptions. Meron na akong ginawa na design na kukoda na lang para mabilis tayo at para hindi rin hassle sa time. So, ito, lalagyan natin siya ng code and dapat magba-validate and maglalabas tayo ng errors if ever na yung field na yon ay invalid. So, dito i-filter natin yung length, yung accepted characters, and I will introduce the regex or the regular expression. So, yung regex is pwede kayo mag-research about dito kung about sa mga kailangan nyo na information. So, meron namang regex builder and cheat sheet kung ano yung mga ginagamit na possible. So, basically, yung regex ay mayroong mga syntax na ginagamit which is itong mga to. So, yung dot matches any character except a new line versus the caret serve as the mark para mag-start yung filtering. The dollar sign that represents end of the filter, the asterisk to match 0 or more occurrences. So, pwede natin gamitin yan doon sa mga fields na tumatanggap ng empty fields and at the same time tumatanggap din ng fields na may laman na kailangan i-validate. So, yung isa naman, the plus sign, matches one or more occurrences. So, ito naman is hindi sila tumatanggap ng mga empty fields. Laging with field na fi-filterin. So, mamaya i-discuss ko yung lahat para mas maintindihan nyo. So, hindi ko na-explain bawat symbols since hindi naman lahat yan ay ginagamit. Pero more of that. So, mamaya na lang ipapakita ko na lang yung actual na paggamit niyan. So, first, ito yung tool para mag-build ng regular expression. So, pwede rin namang hindi. So, as you can see, itong nasa taas, ito yung ating regular expression na build. So, ibig sabihin nito, tatanggap siya ng A to Z, malaking A at maliit na malaking A at malaking letter Z and maliit at malaking letter Z. So, ibig sabihin lahat na letter sa alphabet are accepted. So, as I mentioned, itong caret is for symbolize as the start of the regular expression. And then itong forward slash ba to? Forward slash S is ayan, nakalagay naman dyan, matches any white space character. So, itong ganitong filter, normally ginagamit ito sa mga first name or full name kasi sila yung may mga possible na magkaroon ng spaces. So, ito nga palang, tester na to is pwede nyo gamitin. So, pag nag-blue, ibig sabihin nagmamatch siya. Pero for example, na naglagay tayo ng number, hindi siya nag-blue since siya ay hindi nagmamatch dun sa filter na inilagay natin sa regular expression. So, pag tinanggal natin yan, match na uli yan. So, ito naman, nakikita nyo sa gilid, itong forward slash S means white space. So, para yun doon sa mga spaces. So, now, i-implement na natin ito sa ating HTML. So, kagaya na sabi ko kanina, I have already make the design. So, ito yung aking design and ito yung form, login form. So, on submit, dapat i-capture niya. So, ang gagawin natin dito is itetest natin whether magmamatch or gagana yung regular expression na na-build natin for the username. So, una, ang gawin natin is kunin muna natin yung field ng username. So, data form. Since yung data form kinuha natin as the login form and nilagay natin siya sa variable na data form. So, ang gagawin na natin dito is kukunin natin
lahat ng fields or lahat ng input type doon sa loob ng form. So, pwede naman ang gawin natin is query selector and then yung exact ID, which is yung username. Like for example, username, kagaya nito. So, yung ID niya is username. Pwede naman ganyan. And also yung const username is equals to date form. And pwede rin niyang gamitin as for password. Papalitan lang ito ng ID kasi ito yung ID na nilagay natin dito sa password input. So, pwede naman ganyan. Ngayon is, ang itatry natin is kung paano siya gagamitin yung regular expression dito. So, let's make a variable. Let's name it pattern, for example. And then, ilagay natin yung ating regular expression na ito. Ayan. So, burahin natin yung nauna. Oops. And, ilagay natin yan. Yan. And now, itetest naman natin is kung magmamatch yung pattern. So, una muna nating itest is kay username. So, if username pattern that match that test pala, I mean that test, and then yung ating field, yung username that value. So ayan, try natin. So kung mag-match yan, mag-console log tayo na username is valid. So i-try natin kung gagana. So ito, ilabas lang natin yung kanyang inspect element and i-try natin siya na lagyan ng value. So ayan, and submit. Ay sorry, naka-email type pala siya, baguhin ko lang. So gawin natin tong text type. Ayan, so as you can see, username is valid, pero kapag nilagyan natin yan, wala siyang magiging output. So para ma-verify lang natin, lagyan natin siya ng else, and then console log username is invalid. Ayan, so try natin numbers, username is invalid. So kapag letters with space, username is valid. So as you can see, madali tayo nakakapag-test and madali natin na-filter yung ating mga kailangan na fields. So ang gagawin natin ngayon is i-check natin, or gagawa tayo ng checker function para magamit natin sa iba't ibang part ng ating HTML files or nating PHP files kapag converted na. So may madaling paraan para kunin tong mga to nang hindi kailangang i-specifically na kunin. So ang gagawin natin, gawa tayo ng const elements, pangalan natin itong elements variable, and ang gagawin natin si data form dot query selector all. So kapag ibig sabihin lahat ng magmamatch doon sa criteria na ilalagay natin ay i-fetch niya and ilalagay niya sa element. So ano ba yung kailangan nating fields? So input. So it means lahat ng input is kukunin and mamumove dito as array of node list of elements. So ang gawin natin, tanggalin natin to. So ito, comment muna natin. Oops.
Ayan, comment muna natin sila. And i-check natin kung talaga na-capture nga niya yung lahat ng input. So, gamit tayo ng for each elements that for each L, and then as a function, and i-console log natin. Oh, wait lang, may nawala or may sumobra. Ayan, may sumobra. So, console.log L, ibig sabihin ito yung individual element. So, familiar naman kayo sa loop. So, for each, ibig sabihin, lahat nung nandito is ilalagay, i-out natin yung kanilang ID. So, para ma-confirm lang na lahat ito ay na-capture natin. So, pag submit, so username and password. So, as you can see, lumabas din itong username is invalid. Nakalimutan ko pala siyang comment. Ayan. So, next is, since nakuha na natin sila as a number of elements, ang gagawin natin is gagawa tayo ng function para i-check siya. So, itong function na to is ibibigay ko na lang din mamaya after nitong instructions kung paano siya ginagamit and kung paano siya na-build para alam nyo lang din. So, ang gagawin natin dito, gawa tayo ng function. Pwede tayong gumawa ng function na dito muna tayo gumawa sa para ilipat na lang natin. Gawa tayo ng isang function dito sa labas ng ating on submit, and then ang function is tawag natin siyang validate. So, yung validate natin, una muna is kukunin natin yung kukuha tayo ng parameter para magamit natin siya ng generically, kahit hindi lang dito sa login, kahit sa lahat ng part ng ating ayan. So, ang kasunod natin gagawin is i-iterate na lang natin lahat, and then gagawa tayo ng rules para object of rules para maging maganda or maging maayos yung ating pagbabalidate ng fields. So, una muna gawa tayo ng const again. So, kaya gumagamit tayo ng const since hindi naman natin binabago yung laman, kaya constant value yung ginagamit natin. So, if ever naman na nababago, you can declare variable as using let or var. So, let's make a variable with the name rules, and then let's make an array of rules. So, if you're familiar in objects, so wait, format lang natin. Ayan. So, una, gagawa tayo ng object name. Ito yung magiging, hindi pala, object ID. So, gawa tayo ng object ID, and ilalagay natin dito kung ano yung ID na gusto nating i-check, which is yung username. Wait, enclose natin siya sa double quote or single quote. Then, pattern, which is yung gagamitin natin para i-test. Ito yung ating regex or the regular expression. So, i-paste lang natin yung pattern natin kanina, which is ito. Ayan. Ay, mali. Sorry. Ayan. And then, maglagay tayo ng required kung ito ay required fields. So, kasi gumagawa tayo ng isang object with multiple properties para gawing basis ng ating validator and to serve as a generic function. So, ibig sabihin, if ever nagamitin nyo to sa ibang form, gagawa na lang kayo ng rules and tatawagin yung function na gagawin natin mamaya. So, required. So, syempre, true. And then, dito naman is gagawa tayo ng isa pa, which is yung message.
And ang ilalagay natin dito is yung kung if ever na halimbawa required field. So pag required field siya, ano yung message na ipapop up natin. So yan. And if ever naman na pattern, pwede nating ilagay na only letters and spaces are allowed. So gawa pa tayo ng isang object na kagaya niyan. Separate by comma and then using password. So next is gagawa naman natin ng regular expression yung password. Since sa password is accepted naman lahat ng character, so hindi ito yung gagawin natin since ang i-accept lang ito is maliit and malaking alphabetical letters and yung white space. So for that case, gagawa tayo ng ating bagong regular expression using this website. Siguro as a starter, so ganyan. So since isa lang naman yung ika-capture natin, isang condition lang, so we can use the parenthesis. And as I mentioned, yung dot kanina dito sa ating codiko matches any character except new line. So ibig sabihin tatanggapin niya lahat ng character. So since ayaw natin na maging yung ating password always it must not be null. So dapat at least one or more na magma-match. So syempre hindi naman kayo papayag na yung password is null, 'di ba? So as a symbol for that, so nakalagay dito, so ano ba yung gagamitin natin? Yung ating plus sign to make the only true if it match or matches one or more. So lagyan natin dito yung plus, and then dito sa huli is lagyan natin nung pang end natin, which is yung dollar sign. So as you can see, match pa din kahit anong i-type natin sa kanya, pero once na nag new line tayo, no match na yan. Kasi nga tatanggapin niya lahat ng character except new line. So in that case, i-copy na lang natin to and we will use this in our password field. Oops, na doble. Ayan. So next nating gagawin is palitan lang natin to ng all new line, or ilagay na lang natin na password is invalid. Yan. Since magi-invalid lang naman siya if ever na nag-new line tayo. So ayan, ang gagamit natin ngayon is gagawa naman tayo ng function to test that. So ang unang attributes ng ating function or ang unang parameter na kailangan is yung rules, and the next is the form. So ayan, and nag-auto. Ngayon since yung rules natin, ang gagawin na lang natin is i-check natin isa-isa or using loop yung laman ng ating forms, which is ito na nga yan. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng isang array, const form data para dito natin ilagay yung magiging laman ng ating
Ayan, so gagawa tayo ng form data to put all the elements and its value to an pad dito. So, yun yung i-check natin mamaya dun sa loob ng ating rules. So, now, nag-declare ako ng form data as an array. So, gawin natin itong let kasi yung form data is possible na mabago yung kanyang value and bago pa lang din natin siya lalagyan. So, mamaya pa naman natin siya gagamitin. Bali dito, kukuha tayo ng rules which is itong rules na to and yung form. So, ang una nating gagawin is i-check natin yung kukunin natin pala lahat yung lahat ng neto. So, in this case, una muna mag-declare tayo ng empty array which is invalid field. So, bali ang gagawin natin is lahat ng invalid fields is ilalagay natin sa isang array at yun yung i-return natin na value. At kung halimbawa ilalagay natin siya sa toaster or sa alert, so para ma-notify si user kung aling part ba yung error niya. So itong ginawa natin to kanina, ito yung ating gagamitin. So i-copy lang natin siya, ilagay natin dito. Since na-capture na niya lahat ng elements inside of that form, so ito yung form na nagagamitin natin. Since parameter na to, hindi na to yung directang nandito. So check natin kung gagana siya. So let's try to validate and then ilagay natin yung ating rules and yung data form. So check natin kung siya ay magko-console log dito. So submit. So ayan, nag-console log pa rin siya. So it means gumagana properly yung ating function na ginawa. So ngayon magsisimula na tayo magkaroon ng checking. So dito, since na-capture niya and mag-iterate siya, una muna nating gagawin is i-convert natin sa field yung yung bawat isang element. So para ma-convert natin, ang gawin lang natin is form that query selector and kunin natin yung rules, hindi, sorry L, so siya nga pala ay merong ID, ayan, so plus L dot ID dot value. So ibig sabihin anything na ina-iterate niya is kukunin natin yung value. Now is since nakuha na natin yung field na kailangan natin, field is yung inputs para hindi tayo nagkakalituhan. So ang ginagawa lang nito, lahat ng input na nakuha niya is ilalagay niya rito sa field, lahat ng value. So ang gagawin naman natin nakasunod, wait hindi, ganito na lang. Mag-declare ulit tayo ng isa pa as value and then si field that value that trim. So para saan ba yung trim? Gagamit tayo ng trim
para tanggalin lahat nung for example, may space sa unahan at may space sa likod. So for example, at nagkaroon ng ganong instances, madaling mape-prevent nung madaling ma pag kasi ganon na nagkaroon lang ng extra spaces or extra white spaces, matik hindi na yun magmamatch. So, ang ginagawa natin is tinitrim natin, tinatanggal natin lahat ng empty spaces sa unahan man yun o sa hulihan bago natin i-process yung ating pattern. So, next is kunin naman natin yung ating pattern. So, as you can see, gumagawa pa lang tayo ng mga variable dito para mamaya is malinis yung ating pagko-compare ng condition. So, next is yung rules. And then, ay, hala, sorry pala. I forgot. Yung pattern natin is imamap natin yung nandun sa rules natin. So, to map the rules, let's say rules that find function and ilalagay natin, i-iterate natin siya isa-isa. So, as variable rule, and gagawin natin rule.id, which is ito, rule.id. So, individual ito na check niya. So, rule.id that is equal to element.id. So, kukunin niya yung rule na equivalent dun sa current na element. So, kino-compare niya. And, ang kailangan natin dun is yung pattern. So, i-check natin kung nakukuha niyo yung pattern. Console.log pattern. So, check natin. Ayun, nakuha niya. So, next is pwede na tayo magsimula ng ating pagko-compare. So, ngayon, i-check naman natin kung yung rules para dito hindi, gawin na lang pala natin is rule para dito sa para tawagin, sorry, mali yun. So, if check muna natin kung siya, syempre pinakauna natin i-check kung required ba yung field. So, if rule that required and not value. So, ibig sabihin, kung ito kasi is i-check niya kung siya ay may laman. So, ibig sabihin niya, i-check niya yung kung siya ay required field at walang laman. So, meron not sa unahan ha, walang laman. So, anong gagawin niya? So, ipupush natin syempre doon sa array natin yung message. So, ang gagawin natin, invalid field that push rule dot message that required, which is kung ano man yung nilagay natin na message dito, siya yung i-add niya dito sa error message. So, ayan, ilagay natin yan. Then next is i-check naman natin kung siya naman ay may laman, nakapasya siya dun sa first na condition. Next na i-check natin is kung siya ba ay nag-match dun sa pattern na inilagay natin. So, if value, so kanina, not value, ibig sabihin walang laman. So, dito, i-check niya muna ulit kung may laman, just to make sure na meron nga talaga. So, let's use the AND logical operator. So, alam niyo naman yung logical operator. It was discussed by Mr. Rebong. And ang i-check naman natin dito kung siya ay may laman pero hindi nag-match dun sa regex natin. So, regex.test rules regex rule that pattern that test, ayan,
Kasi ito yon, kukunin natin yung pattern para i-test naman yung current value na nakuha natin. So, ang gagawin nito is titingnan niya muna kung may laman. So, kung may laman, proceed siya sa second condition. Kung may laman siya, pero hindi nag-match, so meron not uli sa unahan. So, hindi nag-match, ang gagawin natin is magpupush uli tayo ng error message dun sa ating array na i-return. So, since ito ay pattern, yung message na kukunin natin is for pattern, kagaya nito. So, ito yung message naman na ilalagay niya doon sa ating return value. So, ang gagawin natin, since na-check na natin siya, i-return na natin. So, return invalid fields. So, check muna natin kung siya ay mas mataas sa 0. So, check natin yung length niya. That length GTH. Ano nga ba spelling ng length? Nako po. GTH. Sorry. So, GTH. Tama na pala. So, check natin siya. Kung siya ay mas mataas sa 0, then ibabalik natin yung invalid fields. If ever naman na hindi, kung siya ay mas mataas sa 0, ilalagay natin. So, ito nga pala ay ternary operator. So, kung hindi naman, magre-return tayo ng null value. So, ready na yung function natin. Ang gagawin na lang natin is validate rules. So, dito, gamit ulit tayo ng value. Declare ulit tayo ng isang variable na validated invalid fields para naman siya yung sasalo nung function na gagamitin natin. So, invalid fields is equals to validate that data form. So, ang gagawin niya dito is i-check niya kung ano man yung mga fields, yung mga laman. So, console.log natin. Console.log invalid fields. So, check natin dito. This field is required. So, as you can see, chinek niya muna and then naglagay siya ng message. So, yun yung laman. So, if ever na gusto natin yan ilagay, so in my case, gagamit ako ng toaster as my notification or error provider. Wait lang. So, dito is naglagay ako ng condition. Wait lang, format lang natin. So, naglagay ako ng condition na i-check niya yung invalid fields kung siya ay may nakuha. So, as kagaya ng function natin, ulitin ko ulit, kung siya ay may makukuhang values, magre-return siya. At kung wala naman siya makuha, magre-return naman siya as a null. So, una muna pala is, i-check muna natin kung meron talagang invalid fields and kung siya ay hindi null. So, kung si invalid fields ay hindi null at siya ay equal to 0. Mali. Sorry. I-check nga pala natin kung siya ay equal to 0. So, ibig sabihin sorry kung siya ay ang length niya is equals to 0, so ibig sabihin walang error. So, magpuproceed tayo dun sa dapat natin gawin. And if ever naman na siya ay may error, ang gagawin natin is, ako kasi is I have toaster na notification provider. So, error and then i-combine natin lahat ng invalid fields
invalid fields that join, and let's say separated siya by break tags or break lines. And then lagyan natin siya ng title na some error detected. Ayan, so try natin kung gagana. So ang gawin natin, ayan, so some errors detected, username field is required, and password field is required. So example naman, gawa ko nito, only letters and spaces are allowed. Ito naman, password field is required. So baguhin natin yung yung ating pattern. Let's say invalid username format. And then ito naman, password, so invalid password na lang, invalid password, kagaya lang din ng nasa taas natin, para lang ma-detect kung anong fields yung invalid at yung hindi. So check natin. Cannot read the property of null. Okay, since siya ay null, nagkaroon tayo ng error dito, and usually dapat siya ay tatagos. So i-check muna natin kung siya ay not null, kung si invalid, not invalid field. So yung kanina pala natin is tama, mali lang yung pagkaka-implement. So kung siya ay hindi null, saka pala niya gagawin to para maiwasan natin yung error. So if ever nilagay natin yan dyan, oh, meron pa din. Kung siya ay mali, null nga siya eh, sorry. Cannot read the property index of null. Kung siya ay okay, so kung siya ay null, wait lang isip ko lang. So siya ay null at equals to 0. So siguro hindi siya dapat mag-i-equal sa 0 if siya ay, so try nga natin kung ganito. Kung siya ay invalid fields, kung siya ay par, so check lang natin. So null, and some errors detected. Ayan, so may lumalabas na tayong error provider. Invalid username format and password field is required. So kanina yung naging mali ko is dito kasi pag gumamit tayo ng OR gate, so ibig sabihin isa man dito ang mag-true is automatically true na siya. So di ba dito nga sa condition natin dito, kung siya ay mas mataas sa 0 yung length, is invalid field siya. I-return niya yung mga invalid fields. So since wala siyang nire-return, so null value siya. So i-check kasi nito is kung siya ay hindi null, siguro ayusin na lang natin tong ang gawin na lang natin dito is hindi, pwede na rin pala.
kung siya ay null, so bali true na agad siya. Hindi na niya kailangan i-evaluate to. Kasi sa OR is once na may mag-true, matic true na yan. So, ayan, nakapagawa na tayo ng validation natin. Ayan. So, you can comment na natin to. And, ito. So, ang gagawin naman natin is itong ginawa natin na function validate, since gusto natin gamitin sa lahat to, ilagay natin siya doon sa ating validate. Sa validation.js. So, ayan, lagay lang natin siya dyan and i-import natin siya dito sa ating index. So, sa pag-i-import, laging yung kagagawa mo lang is nasa kahulihan. So, usually, nauna lagi itong mga to. Ito yung mga libraries ko from the node modules and installed via npm. So, and ito naman yung aking mga custom JS. So, validation. So, ini-import yung validation para matawag yung function dito. And now is, i-check na natin siya kung gagana pa rin. So, ayan, gumagana pa rin. So, let's say na kapag may laman pareho, pinara natin is window.location.href para lumipat siya ng page. Is home.html. So, yan. So, since valid, so, lumipat na siya dito sa home.html. So, yung filter natin is hindi dapat natin ilalagyan ng validation. Or, pwede rin pala. Depends on your preference. Ayan. So, medyo hindi pa siya ganun ka-responsive. Ayusin ko pa yung responsive niya. So, ang purpose naman natin ngayon is kung paano pinapagana yung form. So, ang gawin lang natin, i-copy natin to dito sa ating home, dito sa kababaan, which is ito. So, ang gagawin lang natin, gagawa ulit tayo ng rules para naman dun sa fields nung home natin. So, ayan. Siyempre, ano lang ba yung mga fields na nandito is item name. So, item name, then item item quantity, so i-copy lang natin siya. Separated by comma, and then quantity, item type. So siguro yung item type is hindi na natin siya kailangan isama. Since automatically naman na may magiging laman to. Kasi siya ay select. So isama na lang natin yung purchase date. Lastly, yung ating purchase date. So, purchase date. So, yung item name natin, pwede natin isama yung number. So, 0 to 9. And item name field is required. Ayan. So, gawin na lang natin dyan is reconstruct lang natin. So, yun yung sinasabi ko na pwede natin i-reuse yung function na ginawa natin.
And tsaka kung mapapansin nyo is malinis talaga siya. So sa quantity, pwedeng ilagay natin dito is forward slash, ano ba? Wait nga, check lang natin. Kapag decimal digit, so kapag digit, ito pala. So check lang natin muna bago ko gawin. So yan. And since hindi siya 0, so check natin kung, ay sorry, dollar sign yan. Ayan. So kapag ganito, hindi siya not match. So kapag 43000 and that, okay, kapag yung that is hindi siya counted. So since hindi naman magkakaroon ng dot kasi whole number yon, wala namang stock na 0.5, at depende siguro kung yung inyo is, or yung paggagamitan nyo is yung kilo, yung yung quantity. So depende na sa inyo yan. You can reformat it using this guide. Item quantity, and bakit item name ko? Okay, so ilang fields nga lang pala since hindi natin i-check yung format muna natin kasi medyo magalo. So yung purchase date is kailangan din nating ma-check. So ilabas natin to doon sa ating outside ng ating form. And muna i-check muna natin kung ano yung possible na magiging value ng ating date. So console.log data form.query selector. Kunin lang muna natin kasi hindi ko pa rin alam kung ano yung possible na output. Purchase date. So hindi naman necessary na mag-end kayo using the semicolon. Nakasanayin ko lang kaya ganyan yung gawa ko. So let's try. Okay, maglagay tayo ng date and yung output niya, sorry, hindi na nakuha yung value. Purchase date value. So wala siyang value. Ayan. Okay, so 2024 01 and 15. So gagawa tayo ng format na magiging kagaya niya. So para maglagay 2024 means 4 na value and then dash t ulit and 2 value and let's check out it 01 0 15 and d with 2 values. So as you can see, no match. So i-try natin kung ito is magma-match dito sa ating pattern. Sorry, mali na algorithm ko. So ito pala. Ayan, match siya. So 0 2. Ayan, so ito yung magiging pattern natin. As for the date, so ilagay na natin siya dito. Ayan, convert natin to kasi madami masyado. As for its checker, so sa quantity, since required yung quantity natin, so quantity field is required and siguro ilagay na din natin dito
invalid quantity. Format. Dito naman, so purchase date, and then ayan. So ang gagawin lang natin, itong code na ginamit natin dito, ikakopy lang natin. So yung form data hindi pa natin ginamit dyan. Gagamitin natin yan kung sakaling tayo ay kukuha na ng data from our Excel. So paste lang natin ito dito. So as you can see, madali nating na kopya. Or madali nating magagamit, ma-reuse yung function. So check natin kung magkakaroon na, kung gagana talaga siya dito. So item name field is required, quantity field is required, purchase date is required. So ayan, gumagana siya. Ayan, so if ever maglagay tayo ng date, okay, dalawa na lang, 1, so isa na lang, and ASD, wala nang error. So ayan, that's all.